Secretary Herbosa sa DBM. Oh, hiya ang sinisigaw ng mga tao. Ano na, pakiulit? Kahapon lang, panoorin niyo po para makita niyo sa hearing ko kahapon. Naka-11th hearing na po ako sa Senado. At hindi po ako tumitigil dyan. At finally po, ngayong taong ito, nakapag-release po ang DBM ng 27 billion, no? At nag-set sila ng deadline dahil sa ating pagpupursige. Dahil noong una, wala rang pondo. So, nag-hearing tayo, pinakinggan natin lahat ng mga hinaing ng ating mga health workers. Then kayo po ang hero ng pandemya at hindi po natin mararating ito kung di po dahil sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mga health workers, BNS, BHW, salamat po sa inyong serbisyo at patuloy ko po kayo ipaglalaban at hindi po ako titigil. Meron kayong avenue, andyan po yung Committee on Health sa Senado sa inyong hinaing. Kung kailangan nyo po mag-participate, ay papatawag ko kahit Zoom man lang para maparating nyo po ang inyong hinaing. Pero ipaglalaban ko po kayo. Kaya this year po na unti-unti nang nababayaran yan. At ako naman bilang mambabatas po kami, ay ang pwede kong gawin ay pupukpukin sila at maghihiring tayo para porsigihin po silang i-release dahil services rendered na po yan at pinagpawisan at pinaghirapan po ng ating mga health workers. Yan hiya. Kaya mga kababayan ko, huwag ko kayo magpasalamat sa akin. Parati ko pong narinig na salamat Senador Bongo, salamat sa mga Super Health Center, salamat sa mga tulong. Huwag ko kayo magpasalamat sa akin. Sa totoo lang po, ako ang dapat magpasalamat sa inyo. Dahil ako po isang probinsyano lamang na binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. At gusto ko rin pong pasalamatan ang ating mga kasamahan rito, ang ating mga opisyales, and of course, ang ating minamahal na Father, no? Father Hugo Agabaw. Salamat po sa pag-bless nitong bagong Super Health Center. Alam niyo po, Father, ito pong marami pong buhay ang matutulungan po nito. Kaya masaya po ako at na-bless niyo po itong ating Super Health Center. Dahil ako po yung naniniwala na sana magkaroon tayo ng healthy New Year sa susunod na taon. Gusto ko po ang magandang kalusugan ng bawat Pilipino. Naniniwala po ko that health is wealth at hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Ang dapat natin pasalamatan ngayong araw nito ang Panginoon po sa buhay na binigay niya po sa atin. Palakpakan po natin Panginoon. Salamat po. And of course, ang ating minamahal na Mayor, ang Vice Mayor natin, dating Mayor, Vice Mayor po ngayon, and of course, ang ating masipag na Vice Mayor, Marilyn Taguino. Palakpakan po natin. Ma'am, maraming salamat po. Sobrang salamat sa suporta. Noon nga, nabanggit niya, nakatulong raw tayo ng panahon ng pandemya rito. Ako naman po, wala po akong pinipiling oras. Unang araw po ng aking pagsiservisyo, pinuntahan ko kagad yung mga nasunugan na bahaan. Parating po ako rito sa Cagayan. Alam niyo, ito yung probinsya na napakarami ko na pong napuntahan. Pag bagyo rito, may Solana, napuntahan namin. Nakapunta na rin po, narinig niyo sa telebisyon, mula Apari hanggang Hulo. Umabot po ako ng Apari. Umabot po ako ng Santa Teresita noong unang bagyo. Umabot rin po ako ng Santa Ana. Umabot rin po ako ng Santa Praxedes. Umabot rin po ako ng Sanchez Mira. Yung Santa Ana, mas dulo yan, di ba? Yan ang mas dulo. Napuntahan ko na. Magkabilang sulok ng Pilipinas. Dahil yan po ang aking sinumpaang tungkulin sa inyo. Wala po akong piling oras at araw. Lunes hanggang Linggo magtatrabaho ako. Paboritong araw ko nga Linggo kasi may go sa dulo. Wala akong pinipiling oras. At hindi ko po matiis sa opisina habang nangangailangan ng tulong yung mga kababayan natin. Kaya narinig nyo, mula Apari hanggang Hulo. Ako, Hulo, umabot po ako doon. Pagbubukas sa Malasakit Center, sunog, baha. Pumunta ako ng Apari, Santa Ana, Dulo, abot ako. Batanes! 3 beses ako pumunta doon, Lindol, at pagbubukas sa Malasakit Center. Dito naman po, sa west side ng Pilipinas. Palawan, magkabilang dulo, napuntahan ko. Sa eastern side naman po, sa Samar, napuntahan ko na rin po yan. Dahil patuloy po ako magsiservisyo sa inyo.
At hindi po ako politiko na mga ngako. Gagawin at gagawin ko lang po ang aking trabaho para sa Pilipino. Salamat po sa inyong tiwala. Hindi ko po sasayangin ang tiwalang binigay niyo sa akin. Salamat rin po sa ating minamahal na Mayor Washington Intoy Taguinod. Palakpakan rin po natin, Mayor. Of course, ang ating mga opisyales po, of course, Governor Mamba, Vice Governor Vargas, Congressman Lara, salamat rin po sa inyo. Ang ating mga konsehal, Councilor Rodney Mora, palakpakan po natin. Councilor Janice Beleno, palakpakan po natin. Councilor Cesar Bangayan, palakpakan po natin. Councilor Pedro Alan, palakpakan po natin. Councilor Juan Lingan Jr., palakpakan po natin. Councilor Yotikyo Kalagi, palakpakan po natin. And of course, sabi ko nga kanina, pasalamatan natin ang ating mga opisyales, health officials, of course, Municipal Health Officer, Dr. Mark Franco Dimson. Magkasama po kami kanina sa awarding po kanina. Diyan po sa, ano ba yun? Sinala Resort po. Nagsalita rin po ako doon sa ating mga health workers. At ang ating Development Management Officer, Angelica Ubardo, palakpakan po natin. Representing Dr. Amelita Pangilinan, palakpakan rin po natin ang ating Regional Director. Ang ating mga BHW, BNS, salamat po. Ang ating ABC President, Councilor J. Mar Lopez, palakpakan po natin. Ang ating Provincial Director, Police Colonel Martito Angguluan, palakpakan po natin. Sa lahat po ng mga uniform personnel na narito, police, military, bumbero, BGMP, Coast Guard, salamat po. Inuna namin ni dating Pangulong Duterte i-doble sahod ng police military noong 2018 at hindi magiging successful na labanan ng kriminalidad kung hindi po dahil sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mga uniform personnel. And of course, ang ating mga workers sa gobyerno, isa rin po ako sa author at sponsor ng Salary Standardization 5 at nag-file din po ako ng Salary Standardization 6. Ngayon taon naman to, nag-file din po ako ng Magna Carta for Barangay Health Workers at ngayon po ang ating mga barangay officials, kung ano pa pong magpapalawak ng inyong serbisyo, suportado ko po kayo sa Senado, sa ating mga barangay officials. Isa lang po ang pakiusap ko sa inyo, unahin po natin ang kapakanan ng ating mga kabarangay. Lalong-lalo na po yung mga mahihirap nating kababayan na wala po ibang matakbuhan. At nabasa ko rito, natanggap na po raw ng BHW President ni Kathleen Telan yung hiya ninyo noong 2022. Natanggap na? Sino yung presidente rito ng BHW? Wala pa. Okay. Kulang pala nila 2021. Ang 2022 natanggap na. So, kung may hearing kami, papatawag namin kayo para maparating natin sa DOH at DBM po ang inyong mga hilahin. Anytime po yan, ha? Para lahat, kailangan po na ma-coordinate po yan sa DOH po ang inyong mga appeals po. So, at mga kababayan ko, ako po'y adopted son ng Enrile. Ako po'y adopted son ng Santa Praxedes. Ako po'y adopted son ng Santa Ana. At soon to be adopted ng Tugigaraw. Salamat po. Turing nyo lang po ako na Kuya Bunggol nyo lang po. Parang kapatid po talaga. Na tunay. Chairman po ako ng Committee on Health. Kaya po ako narito ngayon sa pag-imbita sa akin ni Vice Mayor Taguinod. Ako po'y sinusulong ko yung kalusugan na mailapit ang serbisyo medical sa ating mga kababayan. Tatlo po ang aking naging prioridad bilang chairman ng health. Malasakit Center, Super Health Center at Regional Specialty Center. Meron na tayong 166 na malasakit center sa buong Pilipinas at kasama na dyan ang sa Cagayan Valley Medical Center po. At kung meron na kayong pasyente, kailangan ng tulong, lapitan niyo lang po ang malasakit center. Si Yusek Bagaw, dati yung chief ng Cagayan. Alam niya po ang ano po yung mga serbisyo na ating isinusulong rin po. Salamat Yusek Bagaw sa iyong serbisyo. Ngayon, mga kababayan ko, kung meron kayong pasyente na kailangan ng tulong sa Maynila, sa Heart Center, magsabi lang po kayo, ako nang tutulong doon sa abot ng aking makakaya, pati pamasahe po ng inyong pasyente hanggang makabalik dito. Pangalawa ko po naging prioridad, ito po ang Super Health Center. Ano po ang Super Health Center? It's a medium type of a polyclinic. Iba po ito sa malasakit center at sa specialty center. Pwede po rito panganganak, dental, laboratory, x-ray.
Dito na po yung konsulta ng PhilHealth. Ang dami-daming pera ng PhilHealth. Sabi ko nga sa PhilHealth, ibalik nyo yan sa mga kababayan natin. Kaya nag-hearing kami, naka-11 hearings na po ako sa PhilHealth. Sabi ko sa kanya, expand benefit packages. Sabi ko sa PhilHealth, sama nyo po yung check-up sa mata. Ngayon, yung pinangako nila na single period of confinement policy, tinanggal na po nila. Yung bawal magpa-admit sa loob ng 90 days the same sakit. Halimbawa, nag-bleeding ka, pneumonia. Bawal i-cover ng PhilHealth sa pangalawang pagkakataon. Ngayon po, last September 30, tinanggal na po nila itong polisiyang ito sa ating pagpupursige. Meron pa isa na pinangako nila, tatanggalin nila. Ito pong 24-hour confinement policy, kailangan mo magpa-admit ng 24 hours bago ka i-cover ng PhilHealth. Kalokohan yun. Tatanggalin na rin po nila itong polisiya ito. At sinabi nila, libre na po yung check-up sa ngipin, dental services. Pati sa mata, pati sa lamin. At yung pinangako nila this year na 50% increase sa kanilang case rates. At i-expand pa nila yung benefit packages, increase yung konsulta from 500 to 1,700. Kahapon po, ma'am, pinakiusap ko sa kanila na dapat po'y accredited lahat ng inyong Super Health Center para maintindihan ng Pilipino ito pong konsulta program dahil 115 million Pilipinos, membro po tayo ng PhilHealth. Kaya masama loob ko na meron silang excess funds na winalis ng gobyerno at na zero pa sila. Eh sabi ko, dapat expand yung benefit packages ninyo. Huwag niyong patulugin yung pondo ninyo. Gamitin niyo po sa mga mahirap dahil maraming Pilipino pa ang naghihingalo na hindi nga po makalabas ng ospital. Dahil sa takot sa babayarin, ayaw na po magpa-hospital ng mga kababayan natin. So salamat po sa inyo. Ito pong Super Health Center, dito na ako kayo magpapacheck up. Magkakaroon po ng mahigit 600 na Super Health Center sa buong Pilipinas at kasama na po ang 11 na Super Health Center sa buong probinsya po ng Cagayan. Pangalanan ko na lang po ang mga Super Health Center dito po mismo sa Cagayan, province of Cagayan, dito po sa dito yung listahan ko. Ito, Peña Blanca, tapos na ngayon. Santa Praxedes, tapos na, pinuntahan ko. Santa Teresita, Bugay, Apari, Lalo, napuntahan ko rin po. Santo Niño, Tuaw, Apari East, Balatubat, Calayan. Di ba island yan? Santa Ana, malapit na rin pong matapos sa Santo Niño ang Super Health Center. 11 po ang Super Health Center sa probinsya ng Cagayan at mahigit 600 sa buong Pilipinas. Bakit kailangan po ang Super Health Center? Marami pong lugar na walang ospital. Halimbawa, sa Lake Cebu, doon po sa Mindanao, sa amin. Pero isang lugar doon, bundok, 2 hours ang biyahe. Ang layo. Ang buntis nanganganak sa tricycle. Nanganganak sa jeepney. Tuwang-tuwa yung mayor. Pagbukas namin, sabi niya, Sir, pangalanan namin sa iyo itong bata dahil bago ka dumating, niti mo yung bata. Sabi niya, bago ka dumating, pinanganak tong baby. Sus, pagtingin ko, babae yung bata. Sabi ko, paano mo pangalanan sa akin? Sabi niya, Sir, hindi problema. Pangalanan namin ang Bunga. Totoo po yun. Sa amin, sa Batangas, Tingloy, Batanggenyo po ako. Meron doon, 2 hours ang biyahe sa bangka, papunta ng ospital, by land rin po. Halimbawa, Calayan. Paano yung mga kababayan natin doon, di ba? Island yun, ilang oras ba ang biyahe sa Calayan? 7 hours? Ang buntis, mga anak na lang sa bangka. Ngayon, meron na silang Super Health Center doon. Ay tatayo rin po. So, yan po sa Balatuba, Calayan. Ngayon, mga kababayan ko, pangatlong naging prioridad ko po, Regional Specialty Center. Ako po ang principal sponsor ng batas na ito, priority ni President Marcos, kung saan po ay magtatayo ng mga heart center, kidney center, cancer center, sa mga selected DOH hospital. Alam po ito ng DOH, dahil proyekto rin po nila ito. Ito po, proyekto po ito ng DOH. Palapakan naman natin ang ating DOH.
Kami naman po sa Senado, naging instrumento lang po kami at kasamahan natin sa Kongreso. Ngayon, ito pong specialty center, isinabatas natin sa loob ng 5 taon. Halimbawa, ang Cagayan Valley Medical Center. Meron kayong cancer care. Sa loob ng 5 taon, lalagyan na po dyan ng heart care, cardiovascular care, renal care and transplant, lung care, geriatric sa mga matatanda, neonatal po sa mga babies, orthopedic yung mga buto, physical rehabilitation and medicine, mental health, infectious disease and tropical medicine, eye care po. Maraming specialty center ilalagay po sa loob ng 5 taon sa Cagayan Valley Medical Center. Batas na po yan. Ako po ang principal sponsor ng batas na yan. Naniniwala po ako that health is wealth. Importante po ang kalusugan. The more we should invest sa ating healthcare system. Mga kababayan ko, chairman din po ako ng Committee on Sports. Iniinganyo ko po mga kabataan to get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Ayaw ko pong masayang yung naumpisahan ni dating Pangulong Duterte na labanan ng illegal na droga. Through sports naman itong akin, iniinganyo ko po mga kabataan. Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit. Vice Mayor, kung meron kayong paliga, interbarangay, tutulong po ako. Kailangan nyo ng mga sports equipment, tutulong po ako. Para ilayo natin ang mga kabataan sa illegal na droga. At proud lang po ako, 2019, ako ang chairman ng sports. Naka-first ever gold tayo sa Tokyo Olympics kay Heidelin Diaz. Ngayon naman po, naka-2 gold po tayo kay Carlos Yulo. At meron tayong eskwelahan. Isa po ako sa author co-sponsor, National Academy of Sports sa New Clark City. Pwede na mag-aral at the same time, mag-training ang student athletes po. So, chairman din po ako ng Committee on Youth. Sa mga kabataan, kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. May SK ba rito? So, meron mga SK rito? Wala, no? Si Philip Salvador, SK. So, sobra 40. Mga kababayan ko, naniniwala po ako yung mga kabataan, kayo po ang kinabukasan ng bayang ito. Mag-aral po kayo ng mabuti. Bilang inyong senador, I authored 16 laws. I principally sponsored 78 laws for the establishment or establishing and upgrading public hospitals. Co-authored and co-sponsored 185 laws sa Senado po. Tuloy-tuloy po ang aking pagtatrabaho sa Senado po. Dahil bisyo ko talaga ang magserbisyo sa ating mga kababayang Pilipino. So maraming salamat po sa tiwala ninyo sa akin. Sa ating mga health workers, may dala lang po akong token sa inyo. May dala po akong Jollibee. Kumain na ba kayo? Yes. Ang problema, hindi niyo ako tinirahan. Nagutom na po ako. Kaya kanina ko pa tinitingnan yung ano yung doon sa tray? Anong tawag niyan? Ha? Sinangka, mamaya. Kakainin ko yan. Lugaw yan? Ginataan. Ayan, mamaya kain tayo yan. Talaga masama ang tingin ko dyan sa pagkain niyo. Kanina pa. Kanina, binili ko yung may paninda kanina. Anong tawag nun? Yung malakit. Yung bilog. May tininda kanina. Biko? Biko? Hindi, Yung matamis. Parang butchi o. Butchi? Uchi! Ha? Butchi daw, sir. Butchi ba yun? Bakit ibang butchi ninyo? Puro harina? Ayun, dala ko. Tingnan, pakita ko sa inyo. Binitbit ko pa. Nagutom ako eh. Mga kababayan ko, salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po kayo dito sa bayan po ng Peña Blanca. Patuloy po ako magsiservisyo sa inyong lahat dito. Tandaan nyo yan, bukas po ang aking opisina para sa inyong lahat.